check tayo ng coolant level. So, nasa full pa. Mga filter. So, yan. Medyo madumi na rin siya. So, recommend natin siya for next PMS. Check natin yung cabin filter niya. So, yung nakaka-apekto naman sa flow ng hangin dito sa loob ng sakyan. So, yan. Medyo madumi na yung cabin filter natin. Rekomendahan na natin to. Check lang natin yung previous, yung oil niya ngayon. Kung nasa level pa. Kasi dito natin madedetermine kung nagbabawas or may leak. Yan. So, okay naman siya. Wala naman siyang oil sludge. Oil cap niya kung may namuong oil. So, wala naman. Good tayo dito. Ito naman yung brake fluid level natin. So, ito naman yung max at minimum. So, nasa maximum pa naman siya. Dito rin natin malalaman yung madalas yung kapal ng brake pads. So naman, check tayo ng battery health. So, ito naman, based sa reading nung natin, device, is nasa 95% pa naman yung battery health. So, ito yung standard na sa CCA niya. Ito, nasa 685 pa naman tayo. So, good pa to. Ito, nagdi-drain lang ng oil. Magtatanggal tayong gulong para ma-check yung mga brakes. Ito, na-align naman na daw to. Kaso parang uneven yung tire wear niya. So, note natin to. So, based dito sa part na to, sa pangilalim, sa harap. So, good naman. Wala naman tayo nakita mga sira or kailangan palitan. Ito yung sa brake pads natin, makapal pa naman. Ito yung pinaka brakes natin eh. So ito, bakal na to. So magre-recommend tayo niya mga nasa 3mm na lang or nasa 30% yung health. Yung wheel cylinder natin, yung preno dito sa likod, nag-start na siya mag-leak. So yung oil seal na ito, nasisiraan na, nagkaroon na siguro ng crack. So re-recommendan natin siya. Check natin kung may alog. Kasi dito nalalaman din kung may mga problema yung suspension, yung tie rod or yung mga bearing. So, good naman, lang lagotok. Maglalagay tayo langis since safety nyo sa ilalim. 7 point something. Go to you anytime, anywhere.